Uy, kain tayo. Ah, kahit na tapo. Meron lang akong kikwento sa inyo tungkol sa pagkain na nangyari noong 2024. Hindi ko naman alam kung bakit ano yung napasok sa kokote ko, bakit ko ginawa yon na mag-target ng 366 new restaurants kasama na cafe, canteen, kahit na street food, no? In a year. Kasi leap year yung 2024, ibig sabihin at least once a day kumain sa bago. Ano ibig sabihin ng bago? May bagong restaurant na never ko pang napuntahan. O kaya, isang lugar na hindi ko pa nabalikan in 3 to 5 years. Hindi kasama dyan, syempre, yung madalas mong mapuntahan in a year, katulad ng Jollibee, McDo, Henlin, kahit na Max o Kenny Rogers. Nagawa ko ba yung 366? Ang hirap. At saka ang gastos. 200 lang ang nagawa ko. Pero dadaling ko kayo sa 100, 12 bagong restaurant. Halika, kain tayo. Unahin natin ang Ugo Pottery and Restaurant sa Tiaong, Quezon. Pag-aari ni Augusto Bigyan, isang potter. Madalas ako magpunta dito noon para bumili ng pangregalo at para na rin sa bahay. Pero never kong nasubukan ang kanilang idinagdag na restaurant. Para makakain ka sa kanilang restaurant, kailangan mong mag-advance reservation at dapat ay at least 8 kayong kakain. Halos fix ang kanilang menu. Native fare at napakasarap. Ang paborito ko sa kanilang inihain ay ang pork and wild mushroom soup, pako salad, puso ng saging sa gata, crispy lapu-lapu na may sweet sour sauce at mango salsa, spare ribs, at kinumis. Lahat yata. Punta naman tayo sa Boracay. Nag-pre-prod at shooting kami doon for almost 15 days. Kanya, halos lahat ay bago para sa akin. Halos lahat ay masarap. Dahil siguro, halos lahat ay hindi ako ang nagbayad. Isang memorable lunch ay sa isang walang pangalang pwesto sa Puka Beach, kung saan kami ay nagpaluto. Medyo malayo sa komersyo. Maglalaway ka habang iniihaw. Masarap ang kamayan pagkatapos. Sa Boracay din ako nakatry ng medyo neo Pinoy dinner. Sa Discovery naman, treat ng Chairman Emeritus ng Group of Companies where I am consultant. Si Aris Alip kasama ang kanyang butihing may bahay na si Annie. Parang pinotoshop ang tanawin po. May shrimp ceviche, tuna salad as appetizers. Nakakatakam ang gaburol na inihaw na seafoods. Pero ang para sa akin, crispy pata. Ngek! Oh no! Masaya rin pag pinilit mong lumabas sa iyong comfort zone. At sumubok ng mga bago.
Maraming surprises. Tulad nitong sandwich guy na napuntahan namin sa Quezon Avenue. Chain of restaurants na pala siya. Innovative. Masarap na ang bread, masarap pa ang panlaman. Wide ang menu. Nagustuhan ko yung chicken chowder at yung sandwich kong in-order. Avocado with bacon. Okay, lipat tayo sa Silang Cavite, isang Vietnam restaurants na ang food ay authentic ang lasa. Masarap at affordable. Ang aming order, grilled pork, grilled chicken, chicken wings, fresh spring rolls, at pho sa misis. Maliit lang ang lugar, maaari mo nga malampasan. Kanya ba tinawag na Hidden Vietnam? Lumipad ako sa Leyte para mag-conduct ng workshop para sa DAR o Department of Agrarian Reform. Ibang lugar, kanya more chances sa mga bago. Isang restaurant kung saan ako dinala ay ang Ocho Seafood Restaurant. Sariwang-sariwa dito. Ituro you, iluto me. Grilled tonto fish, lato na kasing favorite kong pako, sinigang na tanginge, fried chicken and pandan leaves, calamares, kangkong na pinalangoy sa gata ng niyog. Lami abay, sarap pare. Nasubukan ko rin ang Southwest Mindanao food pero sa Morato Avenue sa Quezon City. Dito sa Palm Grill. Bubuk rice, tiyula itim o bone marrow black soup, beef yasak, sirloin and liver slow cooked in coconut milk, knicker, sambuangas halo-halo without ice, at bang su, samot-saring rice cakes na instead na malagkit ay crispy at crunchy. Very good. Akit naman tayo sa Baguio. Marami ring masarap kainan doon. But never fail, one of the best, ang Hill Station, na pag-aari ni Mitos Benitez Iniguez. Ang kakaiba, natsyempohan namin ng kanilang staff party kung saan naghain sila ng mga native dishes, mga putahe na wala sa kanilang regular menu. Busog si Boboy. Kafangfangan Fair naman, dito sa Binulo, branch nila sa Tagaytay. Of course, nagustuhan ko rin ang interpretation nila ng pako salad na nilahukan ng hipon, itlog baalat at mani. Masubukan nga sa bahay. Ulang, tinilaw o pork stew na may atay at lungs. Batute o tugak o kokak sa Tagalog. Mauulit. Dito naman sa Tiong Bahru Singaporean Restaurant, yung sa BGC at yung sa Capitol Commons. Namiss ko kasi ang Hainanese chicken, kanya yan ang in-order ko. Steam white meat na iba't iba ang dip. Wish ko lang na yung hot dip nila ay hotter pa, pareho sa naglahong toast box. Nagdagdag na rin ako ng tokwa at century egg. Again, what made the food tastier was the company. This time with lovely female schoolmates in high school. Mas bata po sila kaysa sa akin. Nag-working visit nga pala ang 20 Production sa Korea. Siyempre, nag-culinary trip na rin kami. Ay, masasarap din, promise. Nagkalat siyempre ang Samgyup. May isang district naman na isang hilera ng restaurants na chicken lang ang ulam. Pero, ang paborito ko, pasensya na Dok, ay yung pork hocks o pata. Dito sa O Funmi Jokbal. Glorious taba. Back home,
Another delightful surprise ay ang dim soup, isang maliit na stall sa Caltex sa Slex going north. Nagtataka kami na iilan lang ang upuan. Marami palang dumarating galing kung saan-saan at puro take out. And to cap Christmas handaan na kaliwat kanan was Marieta's Kitchen na pag-aari naman ni Feli Chanco Evangelista sa Quezon City. Hindi ito restaurant kundi catering at doon kami kumain sa bahay ng caterer. At the best po naman, lalo na kung kasalo mo ay mga precious friends. Molo soup, pampano, stuffed chicken, chili hipon, mga to die for desserts. At sorry ulit po, Dok, para sa akin ang gold medal, fabada o pork hocks. Buti na lang hindi ako tumaba at nagka-high blood. Pero marami akong new discoveries nung nagpunta ako ng Leyte, Cebu at saka Agusan. May nagtatanong, gagawin ko ba ulit itong targeting na to in 2025? Medyo nahilo ako dun eh. Pero kayo, meron ba kayong suggestion? Meron ba kayong imumungkahi na puntahan kong restaurant o kainan? No? Baka gusto niyo sumama. Like, share, and subscribe. Ito si Direk Boboy. Until next vlog, lafang tayo.